Rafi, good morning, Boss Carla. Alam naman natin na pumasok na talaga ng tag-ulan. Kamakailan ay pumasok ang bagyong si Emong at nang ito ay umalis, may isang low pressure area naman at nabuo itong naging isang bagyo, ito yung si Fabian. Yes. So maraming mga paghahanda ngayon ang ginagawa ang ahensya ng mga gobyerno tulad na lamang ng NDRRMC. This morning makakasama po natin ang ating very special guest para bigyan po tayo ng information about this, si Major Reynaldo Balido, spokesperson ng NDRRMC. Good morning po. Good morning, sir. Good morning, Dayan. Good morning, Carla. Major, ano po bang pinakatinututukan ngayon ng NDRRMC? Tulad nga ng nasabi mo, no, panahon na ng tag-ulan, pang-anim na itong nararanasan natin ngayon, si Bagyong Fabian. Ang tinututukan natin ngayon yung itong panahon nga ng tag-ulan, iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Hindi lang dito sa Metro Manila, sa Mindanao, may mga pagbaha. So yun ang tinututukan natin ngayon. At nang isang araw, nag-experience rin tayo ng pagbabaha dito sa Metro Manila. Saang lugar ba ang nagbaha? Iba't iba dito sa Manila, Espanya particularly, at saka iba pang mga Halos lagi mababang naman lugar na, talaga nagbabaha sa Manila. binabaha. Opo. And then, kailan po tayo, ano po yung mga aksyon na ginagawa ng NDRRMC para matugunan po yung mga pagbaha, lalo na nga po sa Metro Manila, and I believe sa Quezon City rin po ay nagbaha. Opo. Particularly dito sa Metro Manila, ang kasama natin dyan, katuwang natin dyan yung MMDA dahil sila nga yung in charge dito. So, una-una yung pagdidiklag ng mga canals kasi kung nakikita nating rason kung bakit, isa sa mga rason kung bakit nagbabaha dito sa Metro Manila, aside from yung configuration na nga ng kapaligiran na puro sementado na, hindi na kayang sumipsip yung capacity niya na sipsipin yung tubig, kaya nagbabaha. And aside from that, yun nga ang buhos ng ulan, medyo marami talaga ang dala niya. Actually, Carla, ang cause kasi ng pagbaha ay talaga nga namang sana talaga ay magtanim tayo ng marami pang puno at saka yung pinatupad na patakaran sa hindi na paggamit ng plastic ay dapat sumunod talaga. We encourage everyone na sundin ito. Kung syempre pwede naman tayo gumamit na lang ng paper na bag or recycled materials. Kesa naman yung gumagamit tayo ng plastic, nakakabaha rin ito eh. Sa lugar namin actually sa Pasig City, ina-implement na to, yung eco bag, ginagamit yan sa groceries, tsaka yung mga plastic bags at mga karton na lang. And aside from that, dapat talaga itapon natin yung basura natin sa tamang lugar. Kasi yan ang nakaka-clog nga ng drainage system natin tulad ng sabi ni Sir. Pero yung declogging ng drainage system, ginagawa na ba to right now? Yes, patuloy-tuloy yung pagsasagawa ng pagdiklag nitong mga drainage systems, pati yung ating mga ilog, dinidesilt ang tawag doon, desiltation, yung huhukayin and then kukunin yung iba't ibang particles na nandun, may basura, yung dumi, para tuloy-tuloy yung pagdaloy ng Major, kamusta naman natin yung mga equipments o yung mga kagamitan na ginamit nyo para at least makatulong tayo dun sa mga binahang areas po? Opo, yung ating MMDA, kompleto yan sila sa gamit. Iba't ibang klaseng heavy equipment yung ginagamit nila. So, naka-distribute or naka-in place lahat yan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Kagabi, kausap ko rin yung chief ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City. Yun din ang pinagtutuunan nila ng pansin dahil hindi lang sa Quezon City, pati sa mga karatig cities nila, tumutulong sila para declog or mag-desilt ng maglinis ng mga ilog natin. So, aside from dito sa Metro Manila, meron din tayong na-organize na rin natin yung ating mga responders with equipment. So, iba't ibang rehiyon, meron na tayong naka-in-place na mga responders. So, masasabi nyo po na walang kakulangan sa kagamitan? Opo, wala po tayong kakulangan sa kagamitan, kumpleto po tayo. Yun po yung ginagawa natin ngayon. Okay, sa local level naman, nag-undergo na rin ng training ang lahat ng mga in charge doon just in case magkabaha. So lahat sila ay completely prepared na po. Opo, hindi lang dito sa Metro Manila, sa iba't ibang panig ng bansa, yung ating Office of Civil Defense na nandyan nakakalat sa iba't ibang rehiyon, sila yung nakipag-ugnayan sa ating mga local government units para ma-train, ma-organize yung kanilang responders with proper equipment para pagdating ng nito, pagbagyo, pagbaha, ready sila, nakahanda sila na sumaklolo. Speaking of mga training, Major, yung mga rehiyon naman, mga iba't ibang mga rehiyon, meron din po bang mga nakatalaga doon ng NDRRMC sakaling magkaroon din ng mga kalamidad sa kanilang mga lugar? Yes, Dayan. Ang totoo niyan, yung ating NDRRMC is replicated down to the barangay. So meron tayong regional DRMC, provincial DRMC, municipal and city DRMC. Hanggang doon sa barangay, yung pinakamababang unit natin, na political unit natin. Meron tayong counterpart doon.
So talagang good to know kasi we are expecting around 20 typhoons 20. na papasok sa ating bansa. So talagang maganda na nalalaman natin na handang-handa na rin ng NDRRMC para matulungan rin tayo. Pero sir, konting, yun nga, in-expect natin na magkakabaha kasi syempre hindi pa naman maayos lahat ng problema ngayon. Pwede ba kayo magbigay ng konting safety tips just in case ma-stuck tayo dito sa sitwasyon na ito? Sa pagbaha, no? Tingnan natin yung tubig kung talagang aabot sa ating delikadong level. So kung hindi naman, we'll just stay sa ating mga bahay para hindi na tayo mabasa, hindi na tayo maka-meet ng aksidente sa kuna. Ngayon naman, kung kinakailangang lumikas, tumugon tayo sa panawagan ng ating mga kinaukulan, makinig sa radyo, manood sa telebisyon, sa PTV4, sa amin, yung advisories namin sa NDRMC, kung kinakailangan na talagang mag-evacuate. At kung kinakailangan mag-evacuate, meron tayo dapat nakahanda na kit. Na kit na dapat dalhin, nandyan yung ating mga important documents, may gamot dapat dyan, may flashlight, may pagkain that will last for 3 days, yung ready to eat, at iba pang mga importante na dapat dalhin na in case nandun tayo sa evacuation centers, may magagamit tayo. And of course, Major Carla, share ko lang since kahapon nga po ay nasa Mines and Geosciences Bureau kami kung saan sinabi na nila na available sa lahat ang geohazard map. Kung saan ito ay makakatulong para makaiwas tayo dun sa mga areas na syempre alanganin or maaring medyo dangerous po. So ito po ay downloadable. So lahat, I guess, Carla, pwede mag-download nito at magkaroon ka ng sarili mo. At least aware ka dun sa mga lugar na maaari ng or dapat kang lumikas. Totoo yan, Carla. And ayan, aside from that, yung sinasabi mong hazard maps, kasi meron kaming program or program and project na magkakaroon ng disaster summit sa ating mga regions. So isa yun sa ituturo at pamamahagi sa ating mga local chief executives na mag-a-attend dito sa summit na to. Starting July 1, sir, magkakaroon kayo ng Disaster Consciousness Month. Actually, yung buong month of July is the observance of national consciousness. So, mayroong kick-off ceremony, I think on the next Monday, July 1. Ilalahad doon kung ano yung mga programa ng NDRMC that will be undertaken during the whole month. Okay. So, ayun. Major, meron ba kayong final message para sa ating mga viewers? Palagi lang isipin na ang kaalaman ay kahandaan. So let us know kung ano yung mga hazards na nandyan sa ating kapaligiran at paghandaan natin, alamin natin kung ano mga dapat gawin before, during, and after para makaiwas po tayo sa mga sakuna. Ayan, maraming salamat po. That was Major Reynaldo Balido, spokesperson ng NDRRMC.